Naman na po natin is the regular octagon. So when we say octagon, that is a polygon that has 8 sides, 8 vertices, and 8 angles. So let us now draw kung paano po siya drawing. So same po sa ginawa natin doon sa pentagon at hexagon ay nag-measure po tayo ng angle. But for our octagon, medyo mabilis po siya. The measure of the angle na kailangan natin i-measure sa protractor is 45 degrees. But it will be easier kasi nga po, we are going to draw first 2 diameters, saka po tayo magme-measure ng 45 degrees para mas mabilis po. So ito po, we're going to use pencil. So ito pong radius natin kanina ay idudugsong lang or dudugsungan lang po natin to make a diameter. And then, another diameter here. So, if we are going to measure here, this is 90 degrees. Ayan, 90 degrees po yan siya. So, para po makabuo tayo ng 45 degrees is we are going to get the half of, din po tayong gumamit ng itong protractor. So, we have the 45 degrees here. And then, we are just going po natin i-connect siya hanggang dito sa kabila. So, parang mag-drawing lang po talaga tayo ng mga diameter. Ayan. Then, draw. Diba? Same lang sila ng measure. And then, another 45 here sa ating kabilang side. 45. Okay. And then, after that, you're going to make sure na straight po ang inyong pagka-draw. So, from the center or from this line here, from this arc, so, dito po. Ayan. So, we already have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And then, same drill, you're going to connect this points here. Ito, para po makabuo tayo ng octagon. So, ayan. Connect po tayo natin ng maayos. Ito din. Ayan. Then, after that is, we are going to erase the circle or yung mga arcs. Pag ito arc yan, ito yung arc. Kaya pag buo circle yan na. Baka kasi may magalit dyan eh. Nung okay. Ayan, erase po natin. Oops. Magalaw yung video. Ayan. Then, yung sa gitna, yung nasa loob pala. It's just so challenging, guys, kasi pag nagtuturo po kayo sa loob ng classroom nito, is meron kasing mga students na hindi pa po marunong gumamit ng ruler correctly, hindi po marunong gumamit ng compass, lalo na po yung compass kasi hindi naman po sila sanay, so naninigas po, hindi po nila maikot ng ayos yung compass, and hindi rin po sila maalam. Meron pong ibang mga nag-i-study talaga or marunong po sila, so meron din po talaga mga estudyante na as in, kailangan nyo pong, so that's why hindi po siya magturo. Although parang sobrang bilis lang po niya dito sa video, pero sa actual class or sa real life scenario sa classroom, hindi po siya ganun kabilis kasi maraming students na kailangan mong iwan ano nga po sila ay gumawa at may output. And then para din po talaga, 'di ba, kasi nga po na learning by doing. So, kailangan natin ipagawa to sa kanila na of course we're going to help them first and then sila po ang magtutuloy. So much for that. This octagon here, dapat po ang interior angles, okay, ay magme-measure po siya ng 135 degrees. So, we are going to measure if tama po ba ang gawa natin. Check. 0, 130, 130 po. Let's check the other angle here. So, dalawang angle lang tayo para medyo mabilis. 135, tama po. And then, let us check the sides. Kahit tatlong sides lang po ang ating i-measure. Kung parehas po ba sila ng ayan. So far po ay tama naman po ang ating gawa. We have the same measure of angle and the same measure of this. So, ang next po natin gagawin is babakatan po natin para, so diba, as you can see, meron po siyang mga faded na part para, ano po siya, ma-emphasize po siya na siya po ay octagon. Edi, bakatan po natin ng ball pen. So, I'm making this video para po sa mga estudyante ko. Sa loob po ng classroom ay nakagawa na po sila, but it is not perfect yet at very madumi pa po yung gawa nila kasi nga po from scratch, kasi hindi po sila talaga marunong gumawa nito kasi nga po ngayon lang na lesson. So, hindi ko po sure kung naituro to sa grade 6 pero parang hindi po yung pag-identify lang ng measure ng angle yata po ang, I don't know, I'm not so sure pala. So, ayan po, napakata na po natin siya, and then let us write the name of this regular octagon.
then the information here on the right side. So we have here regular octagon. Okay, and then the information. So each of the interior measures 135 degrees. We have interior angle. And so since the octagon has 5 angles, so 135 or 8 times 135 times 8 is 1080 degrees. So this is the sum of all the interior of this octagon.